Yo! Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At tatalakayin po natin ang tungkol dito sa nagbabiral ngayon sa social media. Ang service crew sa Jollibee. Yung mga service crew po dyan, mga nagdudugyutan sa kanilang mga designated na lugar. Naka-on duty po yata itong mga to at gumagawa sila ng mga kabulastugan na kung saan kapag na-e-endo ang isang tao, binibigyan nila ng parang ritual kuno o remembrance sa mga barkada nila o sa mga katrabaho nila dyan na binubuhusan ng marumi na tubig. So, alam kaya ng management ng Jollibee ang ginagawa nila sa mga tauhan o sa mga kapwa katrabaho nila. So, panoorin natin yung kumakalat na video tungkol dito, mga ka-plastic. Grabe, oh. Ang dumi niyan, oh. Ano? Ice bucket challenge! Ganun ba talaga dapat? Video ng mga Jollibee. Ganun ba dapat, mga ka-plastic? Bababuyin mo yung katrabaho mo? Isipin mo, pagod yan. Maghapon nagtatrabaho. Pawis na pawis. Tapos bubuhusan mo ng ganyan. What if kinagabihan, bigla siyang nisayin? O manginig na lang sa sobrang sakit? Nagkaroon ng seizure, na over fatigue, di ba? Tapos bubuhusan mo ng marumi. Ano may nagsabi na service crew, ang baho daw? Diba yan yung mga pinagtapunan ng mga customer na pagkain? Diba? Ibubuhos mo sa katrabaho. At gustong gusto pa ng bakla na service crew yung ginaganyan niya. Diba? Wala namang masama na mag-ritual ka ng kung ano-ano. Pero wag namang ganito na nagkalat ka pa sa loob ng kusina. What if yung mga pinaglutuan ninyo nadamay pa, na-contaminate? Gaganyan ninyo. So, basahin natin yung mga comment ng netizens after nito. Yung baboy, no? Ice bucket challenge! Dugyot. Viral ngayon ang video ng mga Jollibee service crew na nambuhos ng maduming tubig sa kasamahan nilang nag-resign na sa trabaho. Maraming netizens ang nagtatanong kung bakit ganito ang nangyari at kung ano ang dahilan sa likod ng ritual na ito. Ang ritual ng pagbuhos ng tubig, na minsan ay malinis at minsan naman ay madumi, ay tila naging isang tradisyon sa ilang mga lugar bilang isang paraan ng pagpapasalamat o pagpaalam sa mga nagre-resign. Papaalam ba yun? Pagpapa-resign? Pagpa-remembrance? Tama ba yun? E paano kung contaminated yan at nagkaroon pa ng sakit yung tao? E mo, buong maghapon ka nagtatrabaho, 8 hours, tas gaganyanin ka lang? Uuwi kang mabaho katawan mo, babiyahe ka ng trabaho, babiyahe ka pa uwi sa bahay mo. Diba? Kahit naman ako, hindi ko kayang gawin yan sa kapwa ko. Nababastusin ko yung mga katrabaho ko para lang sa ritual na yan. Hindi tama yun. Kayo ba, mga netizens, o mga nagtatrabaho bilang service crew sa iba't ibang mga fast food, papayag ba kayo na ganyan ang gawin sa inyo? O, mag-comment down below kayo dito. Sabihin nyo po yung mga opinion ninyo kung gusto nyo yung mga ganitong klaseng kalakaran na mabababuyin nyo yung kapwa nyo. Yung mga pinagkainan ng customer na wasted, yung mga pinatapon na, ibubuhos sa katawan mo. Diba? Kahit pasabihin mo, ritual lang ang kanyo yan, hindi ko sasang-ayunan yan. Gayunpaman, ang paggamit ng maduming tubig ay naging kontrobersyal at nakapagpataas ng kilay ng maraming tao. Dahil dito, marami ang nanawagan na ipaimbestiga sa management ng Jollibee kung tama at makatao pa ba ang ganitong gawain. May mga nagsasabi ito ay isang uri ng pagpapahiya o hindi tamang pagtrato sa isang empleyado na naglingkod ng tapat.
Ang iba naman ay nagsasabing ito ay bahagi lamang ng kasiyahan at biruan sa loob ng kanilang samahan. Palagay mo ba kasiyahan yan? Pinipwersa mong hilahin yung tao? Palagay mo ba kung pumalag yung taong yan, matutuwa rin ba sila? Magagalit syempre sila. Alam mo, 8 hours ka nagtatrabaho ng ganyan. Naglilinis, nag-serve ka ng order ng mga customer, pagod na pagod ka, pawis na pawis ka, tapos bubuhusan ka lang ng ganyan. Ako hindi ako matutuwa sa ganung klaseng kalakaran. Kabastusan yan. Diba? Sa kabila ng iba't ibang opinyon, malinaw na ang insidente ay nagdulot ng malaking usapin. Ang Jollibee management ay hinihikayat na tingnan ito ng mabuti at magbigay ng angkop na aksyon upang matiyak na ang lahat ng empleyado ay tinatrato ng may respeto at dignidad, lalo na sa kanilang pag-alis sa trabaho. Diba? Respetuhin niyo yung mga katrabaho niyo. Nagsimula yan sa pagiging service crew, hindi naman ganyan dapat ang trato. Kahit pa sabihin mong close friend mo yan eh. Meron bang close friend na ginagago mo ng ganyan? Na parang tinuring mong basura? Kahit pa sabihin mong makakapagbago ng buhay sa akin yan eh. Hindi ko tatanggapin yung ganyan. Diba? Isipin mo mga ka-plastic. Magkasakit pa yung taong yan. Mababayaran ba nila ng medical yan? Mapapagamot ba nila yan? Matamaan ng sakit yan? Mamaya, yung mga pinaghugasan nila, makadapo ng mga sakit yan. Yan lang, may nagsabing, ang baho. Di parang kanin baboy na yan. Yung mga kanin-kanin pa nga eh. Diba? Sa panahon ngayon, mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na patakaran at tamang proseso sa pagpaalam sa mga empleyado upang maiwasan ang ganitong mga kontrobersya. Kaya Ang nga. respeto at dignidad ay dapat laging nasa unahan ng anumang tradisyon o Baboy. ritual sa trabaho. Kadiri. Diba? Sila na nga nagsasabi mabaho eh. Tingnan natin na. Tulungan mga empleyado na gumawa ng ganun. Diba? Pwede naman kasuhan. Pwede naman. Unjust vexation yata. Pwede. Eh kung nagkasakit pa yung tao, pwede pa silang makasuhan din. Ang sarap ng pakiramdam na buhusan ka ng tubig ng iyong last day work. Para sa akin, mas masarap mabuhusan ng mga katrabaho. It means naging malapit sila sa'yo. Nagtaka ka kung bakit hindi ka nila binuhusan, it means wala silang paki sa'yo. Mas maganda pa nga yun, na wala silang paki sa'yo. Kaysa naman ginaganyan ka, magkakasakit ka naman, di ba? Diba? Grabe naman, ganyan ba talaga ang Jollibee? Hindi na lang ako mag-work ng ganyan. Baka nga yung mga pagkain din, nakokontaminate, kakabuhos nila sa mga service crew. Di ba? Siyempre, di natin masasabi kung yung mga tumatalsik na mga maruruming tubig, di ba? Isipin nyo yun. Salamat naman hindi anak ang ginanyan nila. Hindi maganda at di kaaya-aya pagmasdan ang ginawa nila. Nakakaawa din ang dignidad sa kapwa. Wala kang na-content, boss, puro Jollibee ka naghanap ng okay lang kung malinis ang tubig pero yung ginawa nila hindi maganda. Jollibee management, kailangan aksyonan nyo to kasi hindi maganda itong ginawa nila. Baka aantayin yung pa ba may mangyari pang mas malala pa dito? Jollibee? Sipin mo yan. Huwag naman ganun. Isipin nyo yun, mga ka-plastic. Hindi nyo alam yung saya ng pagiging Jollibee crew, lalo na yung pag-alis na yung saya. Bawat isa sa loob ng labas, lalo na yung part na close na yung store. Sabay-sabay yung bubuhusan ng kaibigan yung last day. Mahirap magsalita,
Basta proud Jollibee crew, makakaintindi lang ng sistema na yan sa kapwa. Sige, let's say na sabihin nyo nagkakaintindihan kayo, pero isipin nyo rin naman, respeto. Nandun pa ba yung respeto? Diba? Hindi respeto yan. Hindi ritual yan. Hindi lang naman sa Jollibee nangyayari yan, na nagbubuhos ng madumi. Kinukonsintin din na kasi ng duty managers. Kahit malinis na yung tubig, ibinubuhos, bawal pa din naman. Kung pag-uusapan ng rules, ethics code, and fast food restaurant company. Diba? O let's say, kahit magbabuyan na lang kayo ng mga katrabaho ninyo, eto what if yung mga natatalsik ninyong mga maduming tubig dun sa mga pinaglulutuan ninyo? Diba? Ibig sabihin, ganun kayo kabalahurang nila lang dyan, na nagluluto kayo ng mga fried chicken, spaghetti, tapos ganyan pala yung ginagawa ninyo sa loob ng kusina, eh di nagtatalsikan yung mabahong maruming tubig na binubuhos nyo sa katrabaho ninyo. Di what if pa lang, kung ganun pala kayo sa mga katrabaho ninyo, eh di ganun din pala yung mga pagkain na na tatalansikan ng mga kontaminadong tubig dyan, di ba? Oo, let's say hindi namin naintindihan yung mga sistema ninyo dyan. Pero parang pag tinignan mo sa video, kahit ako hindi ako papayag na ganun-ganunin lang ng ibang tao. Malinis akong pumasok sa trabaho, sa work, tapos lalabas ako, dugyot na. Diba? Kahit naman sino hindi matutuwa sa mga ganung klaseng sistema, bulok. Diba? Isipin mo yun, nakukontaminado. Charge kasi sa kanila yung malinis na cooked egg mayonnaise ketchup. Traditional ng company nila, babasahin kapag tapos na ang serbisyo sa work. Hindi ko naranasan pero sobrang sarap ng pakiramdam at sobrang lungkot kasi naiwanan ginawa ng pamilya store. Yung ganitong culture, hindi lang Jollibee calling other fast food and food industry staff na ganitong uri kapag may aalis na sa company. Masaya para sa iba pero delikado ang dala. Ang dala. Okay. Baga ito na. Mga ka-plastic. Baga ang pina-point of view ko lang dito. Isipin mo kung gaano kadugyot ang mga ginagawa ninyo sa katrabaho nyo. What if na lang kung yung mga pagkain dyan, ganun ba kalinis? Sa kusina pa kayo nag-aaruta. Diba? Mamaya yung mga tumatalamsik na kontaminadong tubig dyan, napupunta sa spaghetti, napupunta sa fried chicken, napupunta sa hamburger, napupunta sa french fries. Diba? Di na ako nagtataka kung gano'n. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Bitsul, nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Big commentary video na video live stream. Signing off. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.